Nako, isa-isa na silang sinisingil ng langit. No, isa-isa na silang pinaparusahan. Nagkakawatak-watak na yung iba, nagkanda resign-resign yung iba, nagkanda wala-wala yung iba, nagkanda lito-lito na yung iba, nagkanda leche-leche na, no? Nagkanda laglag-laga na lahat sila, no? Ito na yung parusa sa inyo, no? Ng Panginoon. Buti ka alam mo, buti damay yung Panginoon Diyos sa usapan. Alam mo kasi, hindi mo maiwasan hindi madamay eh. Ang sabi kasi sa Biblia, huwag mo siya idadamay sa walang kabuluhan. Pero ang lahat ng bagay na ito kasi na pag-uusapan natin, makabulahan. Bakit? Unang-una, lahat ng reliyon, ibang reliyon, tinitira nila. Ang unang tinila nila KOJC. Pangalawa, INC. Diba? Pinag-iinitan nila. Ngayon, tapos, yung kabutihan na ginawa ni Senator Dante Marcoleta, pinagtawanan nila. Niyuyurakan nila. Lahat. Ang taong bayan, ang Iglesia ni Cristo, ang KOJC, ang iba pang reliyon, niyuyurakan nila. Di ba? Pati pagkatao ni Senator Dante Marcoleta, inapakapakan nila. Di ba? Ngayon, iniisa-isa na sila sinisingil ng langit sa kanilang mga pinagagawa. Alam niyo na kung ano yun. Di ba? Alam niyo naman, viral ngayon. Di ba? Nagkakagulo sila. Hindi nila malaman kung sino. Ngayon, ito, sa pahid naman ito, kakasuhan si Romualdez. Nandalito-lito sila. O, parang ganito eh. Pagpalagay natin script to, Ombudsman Remulla malapit na magsampa ng kaso plunder versus Romualdez kaugnay sa flood control issue. Unang-una, malapit na. Kailan niya malapit na yan? Pero, good news dito, sa pananalita pala ni Boying, nakakasuhan niya ang ombudsman plunder. Siyempre, kahihiyan ni Martin yun. Hindi ba makulong si Martin, pero yung ikaw, akusahan ka na ikaw ay kakasuhan ng plunder, ay isa lang ibig sabihin nun. Martin, pumalag ka. Kumanta ka na, Martin, kung sino. Kasi yung mga vlogger nyo po, nag-aaway-aaway na po sa social media. Ayaw ko na sabihin kasi masyadong sensitive eh. Alam niyo na kung ano yun. Alam niyo na kung ano yun. May isang vlogger daw na, ewan ko, kung totoo yun, di pa naman kasi na-news eh, ng vlogger daw ng PBBM, na ano daw, na nawala na. No? Pero hindi ko pa kumpirmado kung ano, pero syempre, tayo naman, bilang isang natural na tao po tayo, hindi natin ikinatutuwa ang isang bagay na alam natin na masama. Halimbawa, sabi niya ng Biblia, huwag mo ikatuwa yung kalaban mo, katulad ni Pinky, yung ginawa niya, si Marcoleta, luhod na, dapa na, sumuko na sa batas, si Cesar Marcoleta, nakulong na, yuyura ka mo pa pagkatao, aapak-apaka mo pa, lalaitin mo pa. No? Talagang wala kang awa. Di ba? Totoo yan. Nakita ko ibang vlogger kahit pa paano naawa kay Cesar Marcoleta. Kahit sabi mo yung BBM vlogger sila, yung iba kahit pa paano nakikita ko may concern pa rin sila kay Cesar Marcoleta Di ba? May natitira pang away. Pero iba, hindi, niyuyurakan tayo naman po, mayroon daw isang vlogger na nawala na hindi natin alam kung gaano katotoo yon, pero hindi mo tayo magbibigay ng komento na mabigat doon, no? Kasi pero ano pa man dahilan noon, huwag tayong magiging masaya. Maging masaya tayo, yun sa iniisa-isa sila ng Panginoon, doon sa mga, gaya to, kakasuhan si Romualdez, di ba? Pero hindi mo kasi maiwasan yung sinabi ng Panginoon May nabasa kasi ako sa Biblia sa hula ng isang propeta Sa propeta Isaiah na nakalagay doon sa 41:9 na ang isang lingkod ng Panginoon Diyos, pinoprotektahan niya. Ang sino mang kumalaban sa lingkod ng Panginoon Diyos, kalaban niya. 'Di ba? Kahit sabi niya ni Moises, kapag ikaw pag pinagpala mo sila, pagpapalain kita. Ang sino man magparusa sa iyo, pagpaparusahan ko. 'Di ba? At sabi sa Isaiah na lahat sila mga papahiya, lahat sila mga lilito, lahat sila bagay na wala. Lahat sila papanaw, lahat sila mga uubos. Mas ibang salin ganoon sabi ng yung kasi ang pinangahawakan ko Yan kasi sumpa ng Panginoon Diyos, nangyayari po yan hindi sa oras na inaakala mo. Dumating bigla yan, yung kaparusahan ng hindi sinasabi ng iba, hindi daw totoo na nagpaparusa ang Diyos. Ang Diyos mabait, di nagpaparusa. No! Ang Diyos sumusugat. Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos nagpaparusa. Kahit lingkod ka niya, kung ikaw ay napakawalang yamo sa bayan na to, napakawalang yung ginagawa mo, paparusahan ka niya. Maski ikaw sabi, pagpalagay mo na nasa totoong nasa totoong paglilingkod ka, sa totoong reliyon ka. Pag gumagawa ka, ay ikaw ay masama. Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos may awa, no? Pero ang Diyos may parusa, no? At yung kanyang parusa,
makikita mo nila minsan talaga. Kagaya ng mga, di ba sabi niya, kaya bumabagyo dahil sa galit ng Panginoon Diyos. Nakita niyo naman, bumabagyo, lumilindo, lahat. Eh, yung galit ng Diyos, nililiglig niya, anya. Yung mga bundok, pinapausok niya, yung mga pagputok ng bulkan, yung mga trahedya, magpapadala siya ng mga salot. Panginoon Diyos, hindi si Satanas may gawa niyan. Ang Diyos na nagpapahintulot niya kahit basahin niyo ang Biblia. Kaya yung sabing lahat ng lumalaban sa iyo, mga papahiya, mga lilito. Eh lahat sila nag-aaway-away na, nangalilito na. Ngayon, sinisisi nila kung ano masisi. Gumagawa silang kalokohan, sa isisisi sila sa INC. No? Pero yung isa man doon na, ewan ko kung totoo yun, may isang vlogger daw yata na nawala, eh hindi tayo masaya na kaaway man yun o iba natin sa pananampalataya o iba sa paniniwalang politika, hindi tayo masaya na ay nawala yun sa hindi tayo masaya sa ganun, no? Hindi patas yung sabihin tayo dito ay baga kasi ay mo, di mo dapat pag-usapan yan no? Kasi tutuusin lang talaga, hindi na dapat yan, pabayaan na natin sa kanila yon, no? Pero dito tayo, hayaan nyo na yon, hayaan nyo na muna yun kasi wala pa namang balita, baka yun mahirap na ma-fake news tayo, di ba? Pero sabi-sabi kasi nila, meron daw isang vlogger na nawala na, at yun ay binibintang yata sa mga Duterte at sa iba't ibang mga organisasyon, di ba? Mahirap diyan. Ibig sabihin hindi naman mali naman 'yon, no? Pero nakikiramay po tayo. At tayo ay hindi pabor sa para pagtawanan 'yon, no? Okay, pero ito na tayo. Dito tayo. Ito ang sinisingil ng langit, itong mga 'to. Alin 'yon? Etong mga 'to nagkakagulo-gulo na. Ombudsman, malapit nang magsampa ng kasong plunder versus Romualdez. Alam mo, ito lang imagine lang yan. Kung ito man totoo, hindi, totoo talaga. Totoong in-announce na magsasampa ng kaso. Doon pala sa pagsasampa ng kaso, mabigat na sa damdamin ni Martin yon. Pagpalagay natin, scripted to. Sa tingin ko, hindi nang papayag si Martin na yurakan yung pangalan niya, dumihan, sa isang script lang na siya ay pakasuhan ng plunder. Kasi pag ikaw kakasuhan ng plunder, sabi may nakita sa iyong isang bagay. At ang malupit nito, yung bagay na hindi nila pinaniniwalaan na 18 Maris, dito kumuha ng pahayag si Ombudsman para kasuhan si Martin. Isang masaklap to. Kaya ang panawag natin dito, Martin, ito lang para maganda. Kung ikaw kakasuhan ng Ombudsman at mapatunayan talaga na ikaw dinidiin nila, isa lang ibig sabihin nito, hindi ka makakatakbo sa Pilipinas, ikukulong ka nila, katulad ni Senator Marcoleta. Ikukulong ka nila katulad ni Jinggoy. No? No choice ka. Ang gagawin mo, umamin ka. Umamin ka na lang. Or umamin ka, ilaglag mo na lang sila. No choice na Di ba? Ito na yung araw ng singilan. Niyurakan nyo si Senator Marcoleta, niyurakan nyo Taong Bayan, niyurakan nyo KOJC, niyurakan nyo INC. So ito na yung araw ng paniningil. Sinisingil na kayo. Di ba? Wala kayo pambayad dito. Totoo lang. Kung ito si Ombudsman Remulla, na makasuhan niya si Martin, dito kung totoo to kasi hindi pa kami naniniwala hanggat hindi nyo kasi ilang beses namin narinig to nakaraang buwan pa na una sabi nyo hinug na. Ngayon ito magsasampa pa lang kayo ng kaso. Hanggang kailan yung sasabihin na magsasampa kayo ng kaso dito kay Romualdez? Hanggang kailan? Sa susunod na buwan, pag nakalipas na naman isang buwan, sasabihin nyo, magsasampa na naman kami ng kaso kay Romualdez, hanggang naghintay kami, hanggang maunahan pa ni Cayetano, makukulong, hanggang maunahan pa ni Robin, makukulong. Ganun ba yon? Di ba? Hanggang kailan nyo to sasabihin sa amin? Pangalawa, kung totoo man ito sabi ko sa inyo, alarma to kay Martin. Martin, di ka papalag dito? At supot ka rito, wala kang kawala dito, kung totoo to. Ididiin ka nila. At no choice ka, talagang kakanta ka. At alam nyo pag kumanta si Martin, eto na ang katapusan nila. Pag kumanta to. Bakit? Diyan na magkakawatak-watak lahat, pati ng vlogger. Magdududa na sila sa isa't isa. Sino ba talaga kalaban? Sino ba talaga? Kanya-kanya kami naglalaban na. Kami naggugurgura na. kami nag-aanuhan na. Alam mo yun? Darating yan eh. Lalo na pag yung pagka-presidente ni Sara, papalapit sa 2027. Napakalapit natin ngayon sa 2028 election. Napakalapit itong buwan na to. Kasi pag Bermas, wala na Puro okasyon na yan Pagdating ng 2027 January, ayan na yan. Campaign na yan. Puro ang iniisip na, puro kampanya na. Wala silang ibang iniisip, desperado na. Ayaw malaman yung flood control issue. Kasi ayaw sa gusto nila ito Sa ayaw sa gusto nila, lilitaw yan. Maniwala kayo.
Ayon sa gusto nila, kahit si Sara hindi maupo, lilitaw-lilitaw to. Tandaan yan. Kasi, alam mo kasi, lalo na pakalaking chance si Sara mananalo. Lilitaw to at iimbestigahan to nila si Senator Dante Marcoleta. Marami makukulong dito. Sabihin ko sa inyo. Kaya iba dyan nagbabalitaran ha. At hindi natin alam, itong si Boying, hindi natin alam kung gaano katotoo itong sinasabi niya magsasampa siya ng kaso kay Martin. Ito ba ay pampalubag? Ito, July 17, no? 2026. Ito ba ay pampalubag loob? Dahil may mga hinuhuli na si Senator Marcoleta, Jinggoy, lahat hinuhuli para mamasabi lang na, hindi lang sila Jinggoy at sila Marcoleta kinukulong. Ito rin si Martin. Para ganun ba? Maniniwala kami pag nakaposas na nakulong na yan. Naipasok ko sa jail yan. Maniniwala kami. At ito malupit, may pangatlo pa. Sabi ko nga sa inyo, what if? Kasi sinisingil na sila ng langit eh. Sinisingil na sila eh. No? What if, kung si Boying talaga ay nilalaglag na sila? Alam mo, ito pinakamaganda? Boying, yan ang pinakamagandang magagawa mo. Pupurihin ka namin, Boying, sa lahat ng gagawin mo. Pag nagawa mo yan, kung ikaw ay manindigan sa tama, kung manindigan ka sa tama at nakita naman to due process yung mga ebidensya na galing sa iba't ibang tao. Kasi pag ito kinasuhan mo, si Martin, hindi pwedeng manahimik si Martin, hindi papayag si Martin na manahimik siya. At malamang sa malamang, kakanta si Martin. At tulad na sinabi niya nakaraan na paglabas niya, yung lumabas siya, di ba? Akala niya kasi nahuli si Saldi. Sa akin lang talaga kaya siguro lumabas siya. At sinabi na sa executive. Tanda namin yon. Ngayon, sa ganung mga bagay, kung sakaling Boying ikaw, ang tinik sa kanila ngayon. Dati kasi si Marcoleta ang tinik eh. Ngayon nakulong na. Baka ikaw, Boying, gumagawa ng paraan para kalabanin sila. Kasi gulo to eh. Gulo to, tsak to. Pag dadamputin na si Tamba. Ikukulong na. Kung talaga siya may kasalanan, papalag si Martin, di papayag si Martin eh. Na siya lang eh. Napaka-imposible eh, na siya lang eh. May big fish talaga, hindi lang siya. Kakanta ngayon to. Pag kumanta to, ayan na, rambulan na. Yung mga naniniwala kay Tamba at naniniwala sa Big Fish, mahahati na. Mag-aaway-away na sila ngayon. Ngayon, yung iba ayaw makipag-away sa isa't isa, ang gagawin ng tatahimik. Pupunta sa Pinklawan. Wala sila. Tingnan nyo, ganito ang mangyayari yan. Kung matuloy na si Martin, ay damputin, kasuhan. Halika, may warrant na kami. Martin, uhulihin ka na namin. Akin na kamay mo, poposasan ka namin, imamagshot ka na namin. Magwawala tong taong ito. Hindi mo pwede scripted to. Papayag ka, Martin, scripted to lahat sa'yo. Kahihiyan mo to. Kahihiyan to ng isang congressman na naniniwala malinis siya. Kakasuhan ka ng ombudsman? Kahihiyan to. Basahin natin. Ombudsman Jesus Remulla malapit na ihain ng kasong plunder. Kay Marcoleta, malapit nang ihain ng kasong plunder, wala pang isang linggo kinulong nyo, winarant nyo. Eto, ano ngayon? Friday. Dapat sa susunod, bago mag-Friday, mayroon to Mayroon resulta to. Dalawa lang to. Kung madidismiss siya, mawala yung plunder, palabas lang lahat to. Pangalawa, pag sa bago mag-Friday, nahuli to, at ikukulong to, saka kami maniniwala sa'yo, Boying, na talagang totohanan ang justice ng Pilipinas. Sa kami maniniwala. At pag nangyari yon, check natin talaga magkakagulo to. Gulo to. Hindi papayag si Martin na sisihin siya, na pagbintangan siya. Hindi papayag. Di ba? Diyan kayo sabi ko sa inyo sila nagkakawatak na. Sila ngayon nag-aaway-away na. Nangalilito na yung mga vlogger kung sino kakampiyan nila. Ikaw, halimbawa, PBBM vlogger ka. Pinaglalaban mo si BBM. Okay, goods. Ganon din naman sa mga DDS, pinaglalaban nila si Duterte. Ganon din naman sa mga Lenny, pinaglalaban nila si Lenny. Alam nga naman yung paglaban nila, yung kalaban nila, no? Ngayon ganito, kung ikaw DDS, BBM vlogger, nabasa mo ito na Ombudsman Remulla malapit na magsampa ng kasong plunder versus Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Sa tingin mo, hindi ka makukompuse? Teka muna. Ang Pangulo kami. At si Martin kakampi namin. Si Boy kakampi namin. Tapos kakasuhan si Martin. Naniniwala kami, hindi ulang kaso si Martin. Ayaw namin sa 18 Marines, lahat. Gumawa kami, napagod kami, gabi-gabi kami nagbablog para ipagtanggol ang administrasyong ito. Pero, bakit ganito kakasuhan ni Boying? Hindi siyempre mag-guide sila kay Boying. Tendency mag-guide sila kay Boying. Ngayon, tinuloy yung kaso. Pag kumanta si Martin, teka muna, bakit tinuturo ni Martin yung executive? Halimbawa lang, senaryo lang
Akong vlogger na BBM, wala, o ano ba, BBM ako vlogger. Teka muna, bakit tinuturo ni Martin? Ano to? Hindi mo pwede to. Makukumpuse na sila. Hindi na nila alam kung sino kakampihan nila. Kung yung pinsan o si Martin. O yung master, o yung mastermind, o si Boying. Litong-lito na sila. Ang gagawin nila, maaaring manahimik na lang o lumipat sa pink. Or manindigan kay Martin, yung isa manindigan kay Bongit. Iba-iba na. Iba-iba na. Iyan ang mangyayari ngayon. Hintayin natin sa susunod na linggo. At pag sa susunod na linggo na dismiss to, hindi kami maniniwala. Bakit? Imposibleng walang sangkot dito na isang congressman sa flood na to. Wala man tayo pinangalan ng congressman at hindi naman lahat. Pero imposible na wala. Dahil una pa lang si Pinky sinabi na 67 na congressman sangkot dito. Di ba? Napakalinaw na ito. At ang daming di ba chismis, si Boying daw i-impeach nila. Kung talagang wala kayong kasalanan, bakit nyo i-impeach si Boying? Hindi, totoo lang, medyo kumampi tayo kay Boying konti. Ba't gusto nyo i-impeach si Boying? Ibig sabihin, totoo ang sinasabi niya. At kung totoo man ang tsorya natin, kung si Boying ay nanlalaglag na at kakampi na sa katarungan, si Boying kasi, maaaring pag ginawa niya to, hindi naman siya kakampi kay Duterte. Maliban lang kung kumampi siya kay Duterte, nasa choice niya yon. Dito sa pagkakataong ito, pag sinaswa niya si Martin, kinakampihan niya katarungan. Kinakampihan niya taong bayan. Tama, which is tama yung ginagawa niya. Pero pag ito na-dismiss sa isang linggo, iba usapan to. Ibig sabihin, palabas lang lahat ito at pagpapakulong kay Senator Marcoleta, isang scripted lang lahat. Tandaan niyo yan. Dalawa lang yan ha. Tandaan niyo ha. Pag ito na-dismiss yung kaso na to, hindi natuloy yung plunder, hindi natuloy yung pagpapakulong, hindi natuloy yung pag-aresto, isang palabas lang lahat to. Pero pag natuloy ito, totoo, maniniwala kami ang justice boy na buhay sa'yo, Boying. At galing pa sa 18 Marine, yung kaso sa pahayag ng 18 Marine kung ba't mo sila kinasuhan. Di ba? Balita yan eh. No? Pero, syempre, may akibat yun na kaguluhan. abangan natin. The best to. Pero, yung kaldero ni Cayetano, doon magkakaalaman kung sino mas nauna dito. Pag mas nauna pa si Cayetano makulong dito sa kaso na to, kay Matamba, hindi kami maniniwala sa inyo. Kaya dito, sabi natin, sinisingil na sila ng langit. Sinisingil na sila, unti-unti na sila nangawawala, nagadawatak-watak, nagdalaglaglagan, nagkandalito-lito, lahat sila mga lilito, sabi ng Panginoon Diyos. Lahat ng gumagawa na ng kasalanan, mga lilito lahat sila. Di ba? Hahanapin mo sila, ngunit di mo sila masusumpungan. Ibig sabihin, hindi mo sila alam kung paano, asan ba, ano bang nangyari sa kanila. Bakit gano'n nangyari sa kanila? Nalilito na sila. Di ba? O ito, pakinggan natin itong sa Net25 sa kanilang pahayag dito sa investigasyon ng kay Cayetano at sa flood control issue. Ano ang dapat unahin? Flood control issue o itong kaldero ng kay Cayetano? Pakinggan natin. Nagbago ng posisyon eh. Totoo. Nung pinag-uusapan din yung sa lahat na ng nagkakasong na ospital ha. Oo. Palagi namin sinasabi, hindi wag yung questioning yung wheelchair. Normal yan kasi nilala mo ospital eh. Oo. Kinasuhan tapos nilala ng ospital. Totoo. Natural, mako-confine, mawi-wheelchair yan. Lahat yan eh. GMA, naka-neck brace pa nga eh. Oo. Diba? Airwrap. Oo, Diba? wheelchair. Oo. Pati si CJ Corona. CJ Corona. Si Bunoan. Yung pinakahuli. sabihin nyo kay Bunoan, huwag ka mag-wheelchair, nakakalakad ka naman, di ba? Oo. Hindi. Alam mo kasi, sa hospital talaga, sabi ko sa inyo, protocol sa hospital ang wheelchair. Kahit ikaw ay matanda, malakas ka, bata ka, sanggol, ano ka, hindi naman sanggol, teenager ka, lahat, protocol sa hospital ang naka-wheelchair. Pero yung kay Bunoan, hindi ako naniniwala na talagang kailangan niya ng wheelchair. Hindi ako naniniwala. Yun talaga ay escape. Kasi kung si Marcoleta gusto niya mag-escape, magsasakit-sakitan siya talaga eh. Magsasakit-sakitan siya talagang, kaso hindi eh. Dito, talagang si Bunoan, hindi natin alam. Subukan nyo andalin si Bunoan sa PGH, pa-check up nyo. Dapat nakatutok yung media. Titignan namin kung ano resulta ng kanyang ng blood chem, kung talagang hindi ba talaga siya makatayo, o gagawin siyang state witness kasi para hindi na kumanta. Dalawa lang yan eh. Kaya mo gagawin isang state witness yung isang taong
pinaghihinalaan. Pero imagine ha, secretary siya ng DPWH. Ha? Hindi natin siya pinabibintangan ha. Siya may alam ng lahat-lahat ng pwedeng maging kalokohan sa DPWH. Tama? Ngayon, dalawa lang yan kung ba't gagawin kang state witness. Maaring gagawin kang state witness para makapagpaturo ka pa ng mas marami. Is correct. Tama. Pangalawa, kaya ka gagawin state witness para magturo ka ng inventong ituturo mo. Para pagtakpan yung mga dapat ituro. Ganun lang yun. Di ba? So, ibig sabihin, ang mabigat ang requirement, di ba, pag state witness, kailangan magsoli mo ng pera. Kasi yun ang pinapagawa kay Diskaya eh. Di ba? O, kaya ito, balik tayo sa wheelchair. State witness yun. Bunuan. Baka naka-miracle. Di ba? Oo. Ang tawag nga doon, personality bias eh. No? May bias kasi doon kayo sa tao. Kaya tuloy, minsan, yung iniisip natin, nawala na sa katinuan. Nawala na. Nawala na sa katinuan. Hindi mali. Kabalbala na. Oo. At saka ito dyan ha, parang nakalimutan nila na yung edad nila ay Mapatanda, hindi pa pabata. Halimbawa, sabihin na natin 70. Oh. Konti lang naman, abot ng 80 na hindi nag-wheelchair. Totoo. Huwag sana dumating ang panahon na makita na ka ng mga tao na naka-wheelchair, baka ibalik sa iyo yan. Di ba naalala ko si Pangulong Duterte nga dati, di ba? Kinunan pa na siya nakahiga, tapos may katabing anong tawag doon, yung oxygen. Na pinakalat pa ngayon, sabi nila mamamatay na raw hanggang ngayon, buhay na buhay yung Pangulong Duterte. Ayan nga. Di ba? Oo. Hindi, china-challenge ko kayo. Magpa-confine kayo sa ospital. Ayan yan, At paglabas, tignan mo kung sakay sasakay. Ayan. Kahit kayo nakakalakad. Totoo yan. Kahit sa ospital po, tandaan nyo, tatanungin ka kung kaya mo maglakad. Pag pumasok ka sa ospital, magpapakonfine ka na, i-admit ka na, i-wheelchair ka kahit kaya mo maglakad. Tandaan nyo yan. Hindi pa kasi na-hospital to mga to eh. No? Depende sa, may ganun hospital eh. Lalo na pag yung mga hospital, pag yung tao kilala. Pero lang, yun lang simple executive check-up eh. Executive check-up. Kahit check-up? Ang alam ko, may wheelchair pa rin? Ang alam ko. Hindi, pag check-up po, depende sa hospital yan. Kung medyo hospital, hindi naman ganun ka-cheap, yung kamahal, no? Hindi ka naman i-wheelchair ng ganun. Pero pag yung mamahaling hospital, subukan mo magpa-check up, sasakay ka sa wheelchair eh. Ni iba, hindi ko lang iba kung paano iba. Basta Kasi naranasan ko yan eh. Wala naman ako masyadong sakit eh. naka-schedule ka sa hospital pag salubong. Bakit? Hindi pa sila nagpapa-check up sa ospital? Ba't hindi nila alam yun? Hindi nga, gusto lang mang-urat. Sabi sa isang kanto, nang-uurat lang kayo eh. Hindi, Diba? nagmumukha naman silang Yun, sa mga nakakaintindi, no? So, at saka nakakaunawa, actually, maging supporter niya, mga supporter nila, na-realize na mukhang wala na sa hulog tong boss namin Oo nga. Mukhang wala na hindi na Wala na sa katinuan. Wala na sa katinuan ng pag-iisip eh. Oo. Naalala ko, Yan. Ganyan kakaganyan nila. Aaway-aaway na sila sa loob. Yan si Pinky, maniwala kayo. Darating yung oras. Mag-aaway-aaway sila niyan, pati mga loyalista na yan. Maniwala kayo. Kakatakip niyan. No? Yan sabi ko sa inyo, gising yan Diyos. Ngayon, naniningil na sa inyo. Naniningil na. paminsan tayo sa Senador Marcoleta, sabi niya sa atin Jen, kapag ka ang isang tao na pinupuna natin, nakita mo medyo nalugmok na, hindi magandang makita ng tao na sisitain mo pa siya, babanatan mo pa siya. Yan yung nasa Biblia, kahit sa scientist, kahit sa mga Indian na kasabihan, pag ang isang tao lugmok na, wala na, namatay na, o pumanaw na disgrasya, huwag mo tatawanan. Di ba? Huwag mo tatawanan. Di ba? Tama na, okay na siya eh. Pero hindi maayos yung katotohanan, syempre, na ang Diyos kumikilos. Yun ang katotohanan talaga, nasa Biblia kasi. Hindi yung maalis yun eh. Na ang Diyos kumikilos talaga sa mga walang yan tao. Pero yung tao na yun, huwag mo tatawanan. Lugmok na eh. Di ba? Katulad ngayon, mayroon isang, ulitin ko ulit, mayroon isa daw na vlogger, nawala na. Maraming naging masaya, maraming tumawa. Hindi tama yun. Hindi tama yun. May pamilya din yun. Kaaway mo man yan sa politika o sa relihiyon, may pamilya yun. Tayo, nakikiramay tayo, pero huwag natin pagtawanan yun. Dahil may puso din yung pamilya na yun, na may nakakaawa din, di ba?
dito sa bundong to, isa lang ang buhay. Naging masama ka, maging mabuti ka, may mga pagkakataon na maging mabuti ka at masama ka sa mundong ito. Kumbaga, huwag mo tatawanan yung mga naglulugbok, naghihirap, nakulong, na nagurgur. Huwag ganon. Di ba? Pero siyempre, hindi pa rin mawawala yung sinasabi ng Panginoon Diyos na lahat sila mga papahiya. Lahat na nakikipag-away sa'yo, nakikipaglaban sa'yo, kay Senator Marcoleta, at sa iba pa, sa INC, sa KOJC, yung mga nilalait nyo yung mga Panginoon, hinahamak nyo kasi ang Panginoon dinuguan. Hindi naman, abi ko kasi sa inyo, winawarning ako kayo Huwag kayong magsasabi ng dinuguan. Dahil hindi INC ang hinahamak nyo. Sagrado yan sa relihiyon, hindi lang sa INC. Diyos ang nag-utos niyan. Pinasulat niya pa yan sa propeta. Sa mga propeta. Kaya napakahalaga niya. Pag yan dinuguan mo, tamo, pag uwi mo sa bahay, minsan, naghihirap kayo. Ano bang dahilan? Ba't naghihirap kayo? Isa naman, nasumpa. Yung isa naman, ewan ko, di ba? Kasi, nilalait mo Diyos Laitin mo na lahat ng Diyos. Laitin mo na lahat ng tao, wag lang ang Diyos. Dahil yan, walang kapatawaran yan. Tandaan ko sa inyo. Walang kapatawaran yan, yung ginagawa ninyo. Kaya sabi ko sa inyo laitin mo na ako, laitin mo lahat. Pati INC, laitin mo na, sige. Pero yung dinuguan, lalaitin mo, hindi naman INC may suro nun Hindi naman sinong reliyon nag-utos nun Diyos nag-utos nun. Di ba? Pero kung ano man nangyari sa kanila, huwag natin pagtawanan. Pero bahagi yun, siguro. Hindi siguro, talagang tiyak. Na sumpa ng Panginoon Diyos sa kanila yun. Di ba? Sumpa yun. Sabi nga sa Biblia, lahat na nakikipaglaban sa'yo, mga wawala, mga mampapanaw, mga mapapahiya, mga lilito. Nalilito ba sila ngayon? Litong-lito na. Pati mga vlogger, litong-lito na Kung sino kakampihan Ang isang taong maginoo. Maginoo, ha? Kapag ka nakita niya yung kanyang kalaban, kahit sa boxing, na tumumba na, Sisipain pa. Hindi. Susuntukin pa, hindi. Wala. Disqualified ka nun. Ba, ano sabi mo? Anong klaseng tao yung hindi na... Maginoo. Maginoo? Malay natin yung binibini. Ayun, nagditaga. Pero kahit sa... Basta ako, ayun, isa sa mga bagay na hindi ko makakalimutan yan. Kasi tayo nung time na yun, hindi, banata natin ito, Sen. Kasi mainit kami ni Nelson Ang sabi lang sa atin ni Sen, Jen, mas pakikinggan ka ng tao kung ang makita nila, nakita mo na nakalugmok na yung tao Tapos papatigusin, hindi, wag mo nang wag mo nang sipain. Salit kung pwede nga, tulungan mo pang tumayo yan. At ang simpatya ng tao, makukuha mo. Kaya nga. Na ang dating lang sa tao niyan, ito, maginoong tao ito. Maginoo ito. Maginoo. Period. Period. May period. Yan si Pinky. Ito lang. Dapa na yung tao. Kulong na. Talo na. At yung pagkadapa niya, pinagtulong-tulungan para ikulong siya. Para hindi mag-ingay sa flood control issue at kay Sara, matuloy ang impeachment, walang kalaban. Kinulong siya. Alam mong mali yung ginawa sa kanya at yung tao sumuko na, pinagtatawanan mo pa. Anong tawag sa'yo? Yun lang po. Kaya, wag ko kayong basta tayo factual lang. Sa palatuntunan ito, yan po lagi nating pinananatili upang nang sa ganun, maging produktibo ang ating talakayan. Dun kung ano lang totoo. Kaya nga dito sa ating palatuntunan, Nelson, nakakatawang ibalita. Napaparami ng paparami. Actually, yung iba na nakikinig sa atin, hindi rin naman gusto yung sinasabi natin Baka pati nga mukha natin, hindi rin nila gusto pero pagka na-realize na, tama itong sinasabi ng dalawa Kasi doon lang tayo sa kung anong dapat na balita, di ba? Hindi tayo doon sa may balita, tapos papaguhin mo, papawasan mo. Nako po, mag-iiba ng ng ibig sabihin Di isang mabuting halimbawa, yung pinost mo. Yung galit na galit sa atin, kasi bakit daw binabatikos natin ng baha sa iba't ibang mga lugar? Pero yung baha daw doon sa Davao City, hindi natin binabalita. Kasi hindi siguro siya nanonood. Tayo pa nga nagsabi kung yun ba yung distrito ni Kung Pulong? Sinabi nga walang pulong-pulong dito. Diba? Kasi mayroon kasing balita na pinapakalat nila na hindi daw nagbabalita ang NNet25 na may baha sa Davao. Talagang gusto nila talagang yung pag may baha sa Davao, yun ang i-focus nila. Pulong, 51 billion insertion. Talaga ba? Talagang gusto nila,
Wala silang ibang, kawawa naman yung mga vlogger, no? Kawawa naman yung mga vlogger ni BBM. Kawawa naman, no? Una-una, kakulangan sa kaalaman. Pangalawa, nakikipaglaban sila kay BBM, wala namang pakialam sa kanila si BBM. Totoo. Oh, alam nyo yan. By viral ngayon, alam nyo yan. May pakialam ba sa inyo, presidente nyo? Sige nga. May pakialam ba? Ano naman bakit may baha, di ba? Basta may baha sa lugar na yan, yun ang ating pinupuna. Oo, Yung isa umiiyak na. Oh, yung isa umiiyak na. Yung naninira sa INC, ang todo sira sa INC, yun, iyak ng iyak doon. Binumura ko siya pinagmumura na. Wala na ata sa sarili. Minumura si John Vic. Minumura yung BGMP. Minumura INC. Minumura yung mga tao. Tignan niyo yung post. Ayoko banggitin pangalan eh. Yan. Yeah? Yan sabi, nawawala na sila sa kanilang mga ulirat. Di ba? Bakit? Hindi kasi katwiran ang pinairal nyo. Hindi ito. Hindi ito. Pinairal nyo sa inyo yung galit. Galit saan? Galit sa mga Duterte, galit sa mga kay Marcoleta at sa iba pa. Itong rally na galit kayo, rally ng INC. Imbis na matuwa kayo kasi tinutulungan kayo, may isang relihiyon na tumutulong ngayon sa bansang Pilipinas. Pero anong ginagawa nyo? Ayaw nyo. Tatawanan nyo. Bakit yung pinagtatawanan? Hindi dahil na gusto nilang tawanan lang INC, hindi. Nahawa sila doon sa mga nagsasabi na ba't na nag-rally pa ang INC, sa mga amo nila. Nahahawa lang sila. Monkey see, monkey do. Kung ano yung gawin ng makitaw, gagawin din nila. Diba? Yan, ganyan sila. Ibig sabihin, para silang mga chess na sunuran. Kung dito ka, ilagay kita dito, bishop, ilagay kita dito, doon ka lang. Parang gano'n, sunuran sila. Diba? Sa mga amo nila. Yan. Wala silang katwiran nang ibabaw sa kanila galit. Yan ang mga vlogger na mga yan. Kasi hindi kami sa personalidad Wala. Doon tayo sa kung sino gumagawa ng tama. Yan. Oo. Kung sinong mali, edi pupunahin natin. Oo, puna siya dapat punahin natin. Kumbaga, papuri siya dapat natin papurihan. Kaya nga, oo. Huwag nating ipikit ang ating mga mata sa mga gumagawa ng mali, pero hindi rin naman natin ipipikit ang ating mga mata at ang ating bibig sa mga tao gumagawa naman tama. Katulad na lang Oo. nitong si NBI Director Melvin Matibag. Yan. Oo. Di ba, iimbestigahan niya ang 2019 SEA Games? Particular yung mga ginawang, ano ba yun? Sa Clark. Oo, Clark City yan eh. Pati yung kuldron, yung malaking kaldero. Makinig kayo mabuti. Lakasan niyo yung volume. Yan. I-zoom nyo ako. Sa mata. Sumyo ko. Extreme ba? Extreme ba? Ito sasabihin namin dyan. Tama ang gagawin niya. Yun. Hindi ba? Bakit? Kung Palakpakan si Melvin Matibag. Good job! Good job! Nagtatrabaho ka, tama yan. Imbestigahan mo ang mga nakaraan na nangyari sa ating Pilipinas. The best talaga ang NBI Director na si Melvin Matibag. Parangalan. And then, kung may anomalya, Oo. sisatin natin. Yan. Halimbawa, napatunayan mo, yung Senador Alan Cayetano talagang sangkot dyan sa... kasuhan, Yan. ipa-aresto, ikulong. Yan. yes. Di ba? I-plunder mo. Plunder. Kasi yung kuldron pala, kung di ako nagkakamali that time, 17 million na yun eh. Naku, i-plunder nga yan. Dapat talaga kasuhan yan sa lalong madaling panahon. Yan. NBI Director Matibag, wag nang tumpik-tumpik. Huwag ka magpapatibag. Wag hindi. Ikaw ang investigador ng bayan eh. Lahat ng anomalya, imbestigahan yan. 2019 SEA Games, merong anomalya, imbestigahan mo yan. Yan. Kasi sabi niya, hindi ho namin tinatiming ito. Hindi walang personalan ito. Ako hindi rin ako naniniwala timing yan. sarcastic to, sarcastic to. Nagkataon lang yan. Nagkataon lang. Yan na kasi katwira nila, anti-clear lahat ng mga vlogger ng BBM. Nagkataon anya lahat. Galing eh, no? Yes, Kanya. na may nakapagsabi sa kanya, di ba? At saka ngayon daw dumating yung mga ebidensya sa kanyang tanggapan. Tama yan. Sa tingin ko, Very good job, NBI Director Melvin Matibag. Good job! Director, sabay-sabay tayo. Good job! Good job, Melvin Matibag. Good job. Ang galing mo talaga. Binalikan yung mga nakaraan para kasuhan. Ang galing mo. Good job. Tibag, ha? Tibagin mo yung mga yan. Ikaw ay bibigyan namin ng 5 stars na hindi pumuputok, ha? 5 stars Very good. ratings. Yes. Very good. Palakpakan natin. Ganyan dapat. Wala yung Wala. Hindi ba? Halimbawa, nakita niya. Teka muna.
Oo nga pala, may flood control. Yun! May flood control ha, Melvin ha. Bumayag kami na imbestigahan mo ang taon 2019 at inakaripas. Siyempre dapat yung kasalukuyan, imbestigahan mo rin. Pag hindi mo inimbestigahan yan, isa lang ibig sabihin, bias ka. Di ba? Namimili ka lang kung ano gusto mo imbestigahan o batay lang sa narinig mo o utos sa'yo. Sa akin lang tsore lang. Kaya mas maganda, palakpakan mo natin si Melvin. Dahil iimbestigahan lahat yan. Dapat lang makulong yan Kung may mga kasalanan, kulong mo yan, Melvin Pero, kailangan pati flood control. Pakinggan. Sinasabit si Speaker Martin Romualdez, iimbestigahan din namin ito. Yan. Wala Huwag ka magpapatibag. Yun! Huwag ka mamimili ng Yun! Tama. Pati si Martin, huwag ka mamimili Huwag ka mamimili. iimbestigahan mo. May nakuha niya kami mga matitibay na ebidensya. Ito na. Ito, may mga nagsabi, ikaw daw ang nabigyan ng mga maleta, iimbestigahan po namin ito. Yan. Ganyan ang NBI. Yan. Palakpakan Yun! Ang galing talaga ni Melvin. Palakpakan! The best ka talaga. Imbestigahan mo yan Huwag lang kaldero Pati yung flood control issue ngayon, imbestigahan nyo. Huwag kayong lilis Pag hindi nyo, aabangan namin yan. Next week, aabangan namin yan. Yan. that? Pati yung mga representative ng Laguna, lahat, yung mga sangkot doon sa mga yung mga binabanggit ni Senador Ping Lacson, di ba? Mga 67 contractors. Congressman? Meron daw, di ba? Contractors nga sabi. Di ba congresswoman yung asawa niya? Dali. Di imbestigahan natin yan. Ay, tama, ang galing! Tama! Pati asawa, imbestigahan! Dapat lahat. Lahat, syempre. Diba? Kung ayaw mo lahat, umalis ka na dyan. Ganun kasimple lang yun. Hindi para sa'yo yan, ibig sabihin. May para dyan. Ganyan dapat. Yan, Hindi nagpapatibag. Tsaka sa akin, hindi na dapat na sinabi ni Senador Cayetano na ini-intimidate sila Hindi ho. Yan. Di ba? Ang sabi nga ni Chel Jokno, ang katotohanan ay hindi dapat confidential. Tama. Yung palakpak yan, dapat may pumapasok na. Audience. Next time may audience na tayo, di ba? Sige. Kaya ibig namin sabihin dito, kung ano ang tama, gawin lang natin, di ba? Naalala ko bigla si Leo Bligar. Ano sabi? Comprendes, si senyor! Okay, tama na yan. Hanggang dyan lang tayo, Dito talaga, medyo sarcastic to nga, pero ang isa lang dito, dumadating na po ang lahat ng kalinawan. Unti-unti na silang, hindi para pabagsakan sila, unti-unti sila mismo gumagawa ng kabagsakan nila. Sila nagdalaglagan na. Kung totoo man yung kay Boying, sa isang linggo, makulong si Martin, laglagan na yan, maniwala kayo sa akin. Pati mga vlogger, laglagan yan. Ano tawag diyang kanguluan? Magkakangulo sa isa't isa yan. Isipin mo sa panahon ni Kristo, may naghudas Si Kristo na yun katabi niya na araw-araw katabi ni Kristo Power, makapangyarihan na si Kristo may naghudas pa rin Isipin mo, kayo sa inyo pa kaya? Ay, yun na yun. May malamang sa malamang yan. Yun siya sabing sinisingil na kayo ng langit sa pinagagawa nyo kay Senator Dante Marcoleta. Iyan na yun. Sa pambabastos nyo sa lahat ng relihiyon. Sinisingil na kayo ng Panginoon Diyos. No? Okay, maraming salamat sa inyo. Isang makabulang talakay naman ang aking inatid sa inyo. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At ito ay mapapakinabangan, lesson learned, at ito ay talagang marami kayong bagong nalaman, natutunan, nabubusog ko kayo ng bagong mga talagang wisdom, punong-puno ng wisdom. Paalam sa inyong lahat.